Hello guys, so meron tayo ditong ni-print nakaraan na ready to print na sticker. So ito yung ating pambenta sa ating printing shop. Napakalaki ng ating income sa ganitong pagbebenta ng mga ready to print na guys. Dahil dito rin ako nag-umpisa noon. Dahil dito, tulad nito, yan. Sa isang A4 size, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 yan, pwede mo siya ibenta ng 35 pesos or 30 pesos. So 30 times mo ng 8, so 240. Ay no, 240. 240 times mo ng 20. So 4,800. Okay, so less mo lang yung punam, palagay mo ay 800. So laki ng tubo mo, di ba? Yan. So pwedeng 35, lagyan mo na lang din ng plastic. So depende sa inyo guys. 25, 20. Yan. So kayo na bahala. Pero pinaka the best yun ay 30 or 35. Okay? Kasi malaki naman siya. Oh. Ayan, oh. So ang gamit ko dito guys na materials ay I-thick vinyl. Ang gamit ko ay matte. Yan. So ito kasi ay transparent. Yan. So glossy or matte ang maganda para dito sa ating sticker. Wag yung transparent ha, wag itong transparent na ito. Kasi talagang transparent yan. Dapat glossy or matte. Medyo pricing nga lang yung glossy. Nasa 200 plus. Itong matte ay nasa 188 lang ata ito. Okay? So I-thick vinyl yung gamit ko. Yan. So ang gamit ko din na photo paper ay kuwap. So sa kuwap nga lang nagbe-bend. Na ito, papansin nyo. Tumutupi yan. So, pag na-experience nyo ating co-op, pwede kayo mag-try na ibang photo paper. Photo paper. Ito. Itong ating panglagay dito sa ating sticker. Okay? Ayan, yung photo top natin. Ayan. Marami naman iba dyan. Pero ito talaga ginagamit ko. Yung co-op na glossy. So marami kasi ito eh. May 3D, may glitters, iba-ibang effects niya. So gamit ko lang ay glossy. So ganito ang itsura niyan guys pag glossy. Talagang glossy siya. Ayun oh. Tingkad na tingkad talaga yung kulay. 'Di ba? Ang settings ko dito ay glossy tapos standard lang. Pero pwede namang high. Depende sa inyo. Sa akin standard lang okay na. 'Di ba? Ganda na. So lagyan natin ng photo top. Yan. So pag na-print na natin, lalagyan natin ng photo top. So meron ako dito isang tinira na isa. Gagawa lang tayo ng sample. Ang ginagawa ko kasi, meron naman akong laminating machine. Pero minamanual ko na lang din. Para kahit paano tipid sa kuryente. Diba? So ginagawa ko dyan, lagyan natin sa gilid. Yung marami namang way. So yung iba nito alam naman kung paano maglagay. Sa akin kasi ay simple lang. Kanya-kanyang diskarte naman kasi eh. Pag matagal ka na sa printing business, masasanay ka na din. Makukuha mo na yung sarili mong diskarte kung paano maglagay ng photo top. Sa akin kasi ganito lang din naman. Yan. Tupi muna na doon sa gilid, tapos unahin yun. Yan. So gamit ka nito. Pagkalagay niyan, kasi diba ganyan, pwede mo siyang ihagod na, kaso nga lang gagalaw. Kaya ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng ito. Yan, dito lang. Tapos atakin natin yung sa ilalim, saka natin siya ihagod. Yan. So pag ang stroke niyan, pag ganyan, palabas. Yan. Para di siya mag-bubbles. Okay? Para maiwasan nyo mag-bubbles, i-stroke mo lang palabas. Yan. Diba? Pero pag bubbles pa rin talaga, gamit ka na ng laminating machine. I-cold mo lang. Kasi cold ito, mamaya initin mo, matunaw yan. So ganun lang guys. So pagkalagay natin ito, ng ating mga photo top, manual cut na ito ng gunting. So meron naman akong cameo. Medyo maliit nga lang magagawa doon dahil meron siyang
guide dito. Sayang naman yung space, di ba? Ima-manual ko na lang para malaki yung pagkaka-print niya, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So ito mas marami. Pag ganito kalaki, 35 to 30, pwede yan. Pero ang medyo ganito makaliit, 20 pesos pwede yan. Ayan o, ito maliliit na to, di ba? Depende na lang din dun sa ito. Ganda ito. Yeah, matikip nga lang. Yan. Ito maganda ito. 35, 30. Tapos ito 10 pesos or 15 pesos, maliit lang din naman. So bahala lang kayo mag-presyo niyan. Okay? So nalagyan na natin at ikakat na natin. Yan. I-post lang natin para mas mabilis yung video. Okay guys, so nakat ko na siya. And so pagkatapos kong ikat, nilagay ko na sa aking OPP plastic para mas mabilis yung ating video. Shinorcut ko na lang din. So madali lang naman yun, i-cut tapos ilalagay dito sa ating OPP plastic. Tapos yung backing natin, galing yan dun sa ating tinanggalan na photo top. Yan. Kaya wag nyo itatapon ito dahil magagamit nyo pa yan. Yan. So marami ito. Yung iba tinatapon lang din. So magagamit pa yan para sa ating backing. Tapos dito sa ating pinaka ito. Yan. So bubutasan mo lang siya ng single puncher. Okay, so magiging ganyan. So pag maliliit naman, ganito. So depende sa design, kailangan meron ka stocks na OPP plastic, iba-ibang size. So gagawin mo dyan, tulad nito, meron tayo dito mga natira pa. Yan, ito, diba? So gagawin natin dyan, yung katamtaman lang, ito. So kukuha tayo ng isa. Susukatin nyo lang din naman yan kung anong size nung OPP plastic na gagamitin nyo. Yes, tulad nito. So ikakat nyo lang din yan. Yan. Okay. So, pag nakat mo na siya, ilagay mo siya dito sa ating plastic para meron tayong backing. Ano? Diba? Tapos ilagay natin tong sticker. Ayan o. Yan. So para maganda yung ating presentation, di ba? Maganda siya pag din-display na natin. So gagawin mo diyan, tanggalin lang natin yung may adhesive. Idikit lang natin. Yan. Di ba? Tapos lalagyan natin siya ng maliit na ganito. Ito. Para dito, ganap tayo ng kasing size niya. Yan. Kaya na bahala mag-adjust kung gaano kalaki. Makita nyo naman yan. Gusto tutupiin nyo lang. Ayan o. Tapos ilalagay nyo dito sa ibabaw. Ayan o. Diba? Tapos stapler nyo na lang. Ayan. So pag sobra, bawasan nyo na lang din. Ayan. Tapos yung puncher natin para sa ating sabitan. So, ganun lang kadali, di ba? Ayan. Ayan. So 35. Pwede naman 30. So depende na sa inyo kasi meron naman siyang lalagyanan, may plastic naman. So 35 or 30. Ayun 40 pesos pa nga yan na noon Unang benta ko nito. Ayan malaki naman kasi siya. So ito guys, tatagal din naman to, ilang months din naman. Pero pag laging pinupunasan or naaarawan, natatanggal din naman talaga to. Di naman kasi ito yung talagang pang taunan. Pero meron namang iba, taon nang inaabot. Yung iba naman kasi, depende sa pag-alaga, kung saan nila nilalagay. Okay? Mas matibay kung sana kung eco-solvent yung gamit talaga. Yung pang talaga. So, pwede din naman to. Ang kagandahan lang din naman nito nung iTick vinyl natin. Pag tinanggal mo, wala na iiwan na dikit doon sa paglalagyan. Yun lang na-experience ko.
Okay? So, mura lang din naman yan. Katamtaman lang din yung presyo. Ayun, no? Di ba? 35 o 30 pesos. So, pwede mo siya lagyan dito ng pricing sa taas para alam nila kung magkano. Di ba? Ayun, no? So, maganda siya tignan pag meron siyang pag nakabalot sa plastic. Ayun, no? Di ba? Mas maganda siya. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, palagay natin ito ay 50 pieces yung magawa mo, di ba? 50 pieces. So, gawin mo dyan. 50 times 35. Di ba? 50. Ito times mo ng 35. 1.7. Ayun, no? Diba? Tapos, ang puhunan mo lang dyan, palagay mo ay 500. Lahat-lahat na, di ba? So, meron ka pa rin 1, 2. Pero malaki pa rin yung puhunan mo dyan. Natubo mo talaga. Ayun, no? Diba? So, dagdag ating pambenta sa ating printing shop. Maganda to, guys. Mabenta to sa mga estudyante. Yung mga ganito. Diba? Hindi lang sa estudyante. Yung mga dumadaan nakamotor. Didikit nila sa motor nila. So, ibabundle nyo na lang. Kunyari, 35 pesos or 30 pesos, 30-30. So, pag dalawa, pwede magawing 55 para discounted naman sila, di ba? Or 50. Yan. So, depende na sa inyo, guys, kung magkano yun siya ibebenta. Yan. Okay?